Nasusubaybayan ba ninyo mga kaibigan ang napakaraming reaksyon, comment, opinyon ng iba-ibang sektor ng ating lipunan sa nangyari sa Senado? Tama lang naman yun at karapatan ng mga Pilipino. Pero itong mga senador, mga politiko na may mga kanya-kanyang statement at lahat ang gobyerno sinisisi at kung ano-ano, naghahanap pa rin ng proteksyon ng daw ang Senado, proteksyon ng daw ang mga empleyado, ayan o, ang mga sigaw nila. Lahat sila. Yung bagong majority ng Senado at bagong mga oposisyon, yun din ang sigaw. Pero sa oposisyon, di natin masisi, lalo na si Senador Soto dahil yung kanyang kotse, pinagbabato eh. Nakita ba niyo yun? Nag-viral na. Habang siya papalabas ng compound ng Senado, eh dahil si Soto, hindi ho wala kasama yan, walang bodyguard yan eh. Siya rin ang mamaneho ng kanyang kotse. Laging ganun yan, laging walang nag-iisa. Eh pinagbabato yung kotse niya. Hinarang at pinagbabato habang papalabas. Okay, so nadismaya siya dahil hindi lang pala sa loob ng Senado may threat ang senador o ang mga tao. Pati yung senador na papauwi na, sakay na ng private car, papauwi na, hinarang at pinagbabato pa. Ayan ho yung nangyari. So maraming investigasyong gagawin. Ang problema, yun na naman sila rin niya magtatakipan. Pilit iiwas ng mga senador na sila walang kasalanan. Pilit iiwas ng mga senador na sila ay biktima. Samantalang kung hindi naman sa kanila nagsimula, hindi naman magkakaganyan. Ano ba ang simula? Dahil pinapasok nila si Bato de la Rosa, senador, para magtagumpay ang kanilang kudita, agawin ang posisyon kay Soto. Tapos kanilang kinuko kahit may warrant of arrest. Yun ang pinagsimulan. Kung wala si Bato, di ba ilang buwan nang wala si Bato, tahimik naman ang Senado, wala namang putukan na. Walang nakakagulo, walang rally, walang lahat. Nung nagtatago si Bato na halos 7 buwan. Nung dumating ng Lunes, mula Lunes, nagkagulo na. O ngayon, sino may kasalanan? Taong bayan? Hindi ah. Kayong mga senador, lalo na yung kakampi ni Bato na nagkumbinsing bumalik, umuwi, ang trabaho, bumalik ng Senado, nagdrama, nagkakahabulan daw, yung pala naman sila. Tapos ang pinakahuli nga putukan, drama na naman. O sino may kasalanan? Hindi empleyado ng Senado. Hindi sibilyan. Kayong mga senador dahil yung interest nyo ang nangibabaw. Yung inyong pangangailangan ang nangibabaw. Lalo na yung liderato ngayon ng Senado. Yung oposisyon wala na at natanggal lang nga sila eh. Pero yung majority ngayon ng Senado, sila ang nakinabang sa gulo. Ginamit nila si Bato de la Rosa, nagpagamit naman si de la Rosa dahil protektado na siya ngayon sa loob ng Senado. Yun ang dahilan. Hindi ho mangyayari yung kaguluhan, rally sa labas, batuhan, paninira ng sasakyan, pagbato at pagsira sa kotse ni Senador Tito Soto. Hindi ho magkakaroon ng lockdown dyan, na ilang beses na sinara yung Senado. Parang COVID, tinara yung buong opisina. Hindi magkakaroon ng ganyang kasiraan at pagka nakakadismayang pangyayari, pinag-uusapan tayo sa buong mundo. Kung hindi, dahil dun sa mga senador na minority naging majority. Dahil nga ho, nakuha nila ang majority. Dahil nga ho, pinilit papasukin, pinapasok, sinundo pa, isinakay sa kotse, para makapasok ng Senado. At ang kumontak kay Bato, tulad ng sinabi ko sa isang video, si Alan Peter Cayetano. At kanya rin kotse ang ginamit pagpasok ng compound ng Senado. So talagang pinersonal ni Cayetano na makarating ng Senado si Bato dahil mahalaga ang kanyang pagboto para manalo ang senador, Senate President si Cayetano. Yun lang yun. Yun naman ang totoo. Dahil kung wala si Bato, hindi naman magiging majority sila. 12 lang sila. Di ba? Dahil kasi ang nagiging Senate President ay yung 50% plus 1. Eh 24 lang sila. Kung wala si Bato, 12 lang sila. Kaya naging majority, 50% plus 1 dahil sa boto ni Bato. Nakakandara pa sa pagtakbo para makasali sa botohan noong Monday. Doon nagsimula ang problema. Doon dapat magsimula ang investigasyon. Pero ngayon ang mga senador ay kanya-kanyang batuhan, kanya-kanyang sisihan, at kanya-kanyang panawagan ng investigahan. Wala man lang nag-volunteer na, kami mga senador ang inyong investigahan sa amin nagsimula. Wala kang maririnig na gano'n. Lahat ang sinisisi ay pulis at NBI. Lalo ng NBI ang binububog nila. Kawawa naman yung NBI.
Ang NBI ang pinagbintangan from day one until now. Samantalang wala naman pala si Director Matibag doon at mga ahente niya. Nandun daw sa kabilang side naman sa GSI's building, malayo. Pero yung mismong pumasok at nagkaroon ng dahil ng putukan, hindi pa rin identify kung sino. Di ba? Kaya huwag kayong palinlang. Ngayon pa lang sinasabi ko na, mga senador ang may kasalanan, mga senador ang dapat imbestigahan, sila ang dapat managot kung bakit nagkagulo. Hindi yung pulis, hindi ang NBI, hindi ang mga sundalo, hindi rin yung USAA, maaaring USAA, ginamit lang nila yung Office of Sergeant at Arms na ginamit nila. Nakala mo ay mayroong assault doon, puro mahaba yung firearms. Yung pala yung mga dati ring police at military. Wow! Only in the Philippines. Parang pelikulang napapanood sa telebisyon ang drama. Pero yung drama sa telebisyon, pinagkakakitaan, nakakapagbigay ng nag-i-entertain sa mga Pilipino. Pero yung nangyari sa Senado, nakakabwisit sa mga Pilipino. Nakakahiya para sa mga Pilipino. Kahihiyan ang kailang ginawa. Dahil ang pinag-umpisahan, interest nila para mahawakan ng kapangyarihan at kung ano man ang layunin, alam na natin yun. Meron silang binibigyan ng proteksyon. Unang binigyan ng proteksyon, si Senador Bato de la Rosa. Baka ang pangalawa ay ang Vice President ang kanilang bibigyan ng proteksyon. Lalo na, nandyan na yung Article of Impeachment. Dapat nilang tinatrabaho na yan. Di ba? Ay talaga lang, kalaan nyo, hindi natin alam yan. So, please like and share, subscribe and follow. At muli ko pong ipinapanawagan, sana si Pangulong Marcos magbago na. Sana si Pangulong Marcos magpakita na ng matapang na liderato. After 4 years siya inabuso at patuloy na aabusuhin kung mananatiling malambot, mahina, at hindi nakakatakot, hindi kinatatakutan ang kanyang mga policy, pronouncement at mga statement. Sa totoo lang, walang natatakot kay Pangulong Marcos na mga politikong korap at abusado sa kapangyarihan. Kahit yung mga kalaban ng gobyerno hindi natatakot kay Pangulong Marcos. Iyon ang malaking pagkukulang at pagkakamali. Dapat ang liderato kinatatakutan, nirespeto dahil may tapang, hindi lang talino. Pero yun ang kulang kay Pangulong Marcos. Kulang sa tapang. Mas nangingibabaw ang kabaitan. May talino, wala tayong duda, may talino. Pero yung kanyang kabaitan, hindi nababagay sa mga pasaway na Pilipino, pasaway na politiko dito sa ating bansa. At lalo pang lalala dahil inabuso na siya. Pero wala pa rin ginawa. Sa totoo lang. Okay, magagalit. Real talk lang ito. Ang magagalit ay di nakakaintindi o baka kakampi ng mga sinasabi kong may pagkukulang.